Ano ba yung stock market na sinasabi? At marami rin sa atin na nagiging negatibo about sa stock market. Hello! Magandang hapon sa lahat. Ito na naman tayo, magre-record na naman tayo. At ang ating topic today is siguro para sa inyo ito mga ka-dreamer. Para at least malaman natin kung ano yung tinatawag natin na stock market. Marami siguro sa atin na nagtatanong, ano ba yung stock market na sinasabi? At marami rin sa atin na nagiging negatibo about sa stock market. Kasi daw si stock market is tinatawag nilang scam, o yung iba tinatawag nila pangmayaman lang kasi hindi ako pwede dyan, hindi ako marunong dyan. At ang karamihan talaga kaya hindi nag-invest sa stock market is dahil wala silang alam. In other words, ignorant sila sa tinatawag na stock market. Ano ba ang tinatawag na stock market? Ang stock market ay ito yung malaking kumpanya na gustong kumuha ng mga taong mag-invest sa kanila. O ikaw yung isang tao na investor na or gusto mong ilagay yung pera mo sa isang kumpanya. Tulad na lang ng SM, tulad na lang ng Ayala, kung gusto mong ilagay yung pera mo doon, ito yung tinatawag natin na stocks or equity. Bakit ba yung mga malalaking kumpanyang ito ay nagbibinta sila ng kanilang share or stocks, no? Ang mga kumpanyang ito ay nagbibinta sila ng kanilang shares or stocks dahil gusto nilang makalipon ng pundo. Gusto namang company ito na mapalaki pa yung kanilang kumpanya o gusto nila mag-expand. Like for example, gusto nilang magpatayo ng maraming building. Tulad na lang nung nangyari dati kay Pure Gold, no? Nung pumasok si Pure Gold sa stock market, sa PSE, ay dahil gusto nilang maparami yung kanilang branches nationwide. So kaya nag-register sila, instead na private company own yung kanilang company, ay kinonvert nila into public traded company. Oo. Kasi pagka ang isang kumpanya, malaking kumpanya ay gustong makalikom ng pera through stocks, through PSE, ay kailangan nilang i-convert yung kanilang company into a public traded company, no? At ito'y dapat i-register sa PSE, sa Philippine Stock Exchange. Pangalawa na reason bakit yung mga malalaking kumpanya ay binibinta nila yung kanilang mga shares o kabahagi ng kanilang kumpanya ay dahil gusto nila maka-attract ng mga investors na mag-invest sa kanilang kumpanya. Paano magiging public traded company ang isang kumpanya na 100% private owned? Ito ay hindi basta-basta makakapasok ang ibang kumpanya. Kaya yung mga trader na yan, yung mga investor na yan, ay kumbaga hindi sila natatakot na mawala yung kanilang pera sa stock market, sa pag-invest ng stocks, dahil hindi basta-basta nakakapasok yung mga maliliit na kumpanya sa PSE. Hindi basta-basta sila makakapasok sa stock market na hindi sila yung mga company na magaganda. Una dito na kailangan na requirements, dapat ang kumpanyang ito ay malaki. Tested na growing yung kanilang kumpanya, lumalaki yung kanilang kumpanya. At ang kumpanyang ito ay dapat kasama sa mga top performing company sa kanilang industriya. At dapat din ay mayroon silang strong management. Otherwise, hindi sila makakapasok sa PSE o maipasok yung kanilang kumpanya, ma-convert into public traded company. At dapat mayroon din yung kumpanya ng tinatawag nating long-term business plan. At dapat mayroon din silang study or long good prediction na lalaki yung kanilang kumpanya. Otherwise, hindi sila makakapasok sa PSE o sa stock market. Meron tayong dalawang kind of stocks. Ang una, first is yung tinatawag nating common stocks. Ano ba itong common stocks? Ang common stocks ay ito yung pagka ikaw ay ang nabili mo sa kumpanya ay common stocks, ikaw ay mayroong right o mayroong karapatan na bumuto sa kumpanya. Second kind of stocks, no, is yung tinatawag na preferred stock.
At ang preferred stock ay priority on dividend. Magkalugi-lugi man yung kumpanya, kung sakaling mag-close yung kumpanya, bago nila paghati-hatian, bago makakuha ng share yung mga may-ari ng kumpanya o yung mga taong nandoon na bilong sa common shares, ay mauuna muna makakuha yung mga taong nabilong sa preferred stock. Mauuna sila. So kaya maganda rito ay pagka pumasok ka na preferred stock sa isang kumpanya, ay siguradong, napakaliit yung chance na hindi mo makuha yung pera mo. So, paano naman kumikita sa isang stocks? No, paano kumikita yung investment mo sa stock market? Mayroong isang uri kung paano kumikita sa stocks. Una na kung paano kumita yung pera mo doon is through dividend. Yung kumpanya ay nagbibigay ng profit. Kung ano yung kinita nila ay dinidivide nila ito sa mga taong nag-invest sa kanila. Ito yung tinatawag nating dividends. May company na nagbibigay quarterly. Mayroon namang kumpanya na nagbibigay yearly. Ibig sabihin, pag nag-invest ka sa kanila, makikita mo doon sa system mo, makikita mo doon kung anong date sila nagbibigay, kung anong month sila nagbibigay ng dividend. So, every time na dumating yung oras na yan, yung time na yan, automatically pumapasok sa account mo yung profit mo, yung tubo ng pera mo, ng investment mo. Either quarterly or yearly, depende sa kumpanya. Pangalawa, nakitaan sa stock market is yung tinatawag nilang capital appreciation or capital gain. Ano itong capital appreciation or capital gain? Ang capital appreciation ay, for example, nag-invest ka ngayon sa SM. Pag invest mo sa SM ngayon, ang presyo, like for example, is 10 pesos. No? Tapos, habang tumatagal yan, maraming bumibili sa stocks ng SM, ay tumataas din yung kanilang presyo. Tulad lang ng yung tinatawag nating inflation. Diba? Pagka binili mo yung isang property, isang lupa, no? Binili mo siya na 100,000 back 2,000 at after 2 years, after 5 years, ay tumataas yung value nung property. So, ganun din sila. Tumataas yung value nung kanilang stocks. Like, for example, bumili ka ng stocks ng Ayala ng 10 pesos. Tapos, dumating ng isang taon at nakikita mo na lang na tumaas din yung kanilang price nung kanilang capital price, no? So, yun yung tinatawag natin na capital appreciation or capital gain. Sa capital appreciation at capital gain, dalawang uri naman para kumita yung mga tao dito. Mayroon tayong tinatawag ng long-term investor. Nag-invest sila ngayon, 2021, tapos ang plano nila dito is patulugin yung pera nila doon, hayaan na lang doon hanggang after 20 years. Sa kanila ito titingnan o sa kanila ito kukunin kung magkano man yung kinita nito, or after 20 years ay kukunin nila yung kinita nila kasama na yung kanilang kapital. Ito yung tinatawag natin na long-term investor. Normally talagang, lalo na pagka yung mga kumpanya ay mga blue chips, lumalaki talaga yan. No, malaki yung itinataas ng mga blue chips na kumpanya kasi mga malalaking kumpanya sila, no? At maganda yung kanilang management. Pangalawang uri ng capital appreciation or capital gain is yung tinatawag nating short-term investor or short-term trader. Sila yung mga trader na mga tao na napaka-active sa trading. Binabantayan nila yung kanilang stocks araw-araw, oras-oras, kasi pagka nakikita nilang mababa yung stocks at kailangan nilang bumili, so bumibili sila. At pag nakita naman nila tumaas yung kanilang stocks, nagmahal na at pwede nilang ibinta, nag-profit na sila, so ibinibinta nila ito. Sa kanila mo maririnig yung tinatawag natin na buy low and sell high. Binabantayan nila yan. Pero bago ka pumasok dyan, dapat pinag-aaralan mo. Kasi advice ko lang, napakaraming taong nalugi sa stocks. Napakarami yung taong nawala yung pera nila sa stocks dahil sa trading. Nagtitrade kasi sila na wala silang sapat na kaalaman sa trading. Kasi yun nga, i-discuss natin yan mamaya. Ano nga ba yung mga dapat nating bilhin sa
stock market. Anong kumpanya na dapat tayo mag-invest? Advice ko lang, dapat pinag-aaralan natin kung ano yung mga kumpanya. Itong kumpanya ba to ay mag-research tayo. Napakaraming paraan para mag-research. Pumunta tayo sa kanilang mga website kung gaano gumagala yung kanilang kumpanya. Makiramdam tayo kung gaano nagwo-work yung mga kumpanya nila. Pero ang pinaka-advice natin, aside sa ating pag-aaral kung ano yung mga magagandang kumpanya, pagre-research, dapat doon tayo pa rin una mag-aral sa mga blue chips na kumpanya. Ano ba itong mga blue chips na kumpanya? Ito yung mga malalaking kumpanya na kumbaga, sila yung top performing company sa Pilipinas. Sila yung mga top performing company. Isa na dito sila SM, isa na dito sila Ayala, sila Robinsons, marami dyan. Kasi ang laman, ang naka-register na mga company, mga lalaking company sa stock market, sa PSE is more than 300 companies ang naka-register sa PSE na mga kumpanya. Pero yung mga blue chips, bibihira lang yung blue chips, yung mga magagandang kumpanya na kumbaga, dapat dito muna tayo bumili. Yung mga malalaking kumpanya na to na kumbaga, nakikita natin yung kanilang performance. Pag-aralan natin yung galaw ng company. Kanina, yung ating dinidiscuss yung mga short-term trader na mga tao, yung mga active na mga tao, dapat pag-aralan natin muna, mag-aral tayo, mag-research tayo about the company, kaya nakikita natin na fluctuate ang galaw ng market nung kanyang chart. At bakit ba paiba-iba yung chart ng mga kumpanya? Bakit paiba-iba, pababa, pataas yung kanilang mga prices, no? So, dito tayo mag-aaral. Pag-aralan natin yung fundamentals analysis. Ano ba yung fundamental analysis na pag-aralan natin? Pag-aralan natin, ano ba itong company? Ano ba yung kanilang mga produkto? Kailangan ba ng mga tao? Kailangan ba ng mga tao talaga? Kaya hindi ito matutumba itong company ito? Kaya ba pataas na pataas yung kanilang company kasi kailangan ng mga tao? Magbasa tayo sa mga news. Pababa ba sila ngayon? Minsan nakikita mo lang na itong kampanyang ito ay mayroon silang kaso kasi may kaso sila, didimanda sila ng kanilang mga tao or re-rebuild yung kanilang mga tao. Pag nakita mo yon, mag-isip-isip ka na, no? Kasi pwedeng bumaba yung kanilang stocks. Although maganda silang kumpanya, pero pwede mo bumaba yung kanilang stocks. Kasi ang mga tao, doon sila nagbabase minsan. Although pa iba-iba ng analysis yung mga tao, yung mga investor, nakita nila yon, pero yung iba naman, bumibili pa rin, sabi nila kasi maliit na problema yan para sa kumpanya na yan. So kaya yung iba bumibili at saka yung iba hindi talaga nagbabasa, so bumibili pa rin sila. Pangalawa, na pag-aralan natin sa fundamentals, yung public opinion. Ano ba yung mga sinasabi ng mga tao? Ngayon nandiyan si Facebook, no? So nakikita natin minsan, pumasok tayo dun sa mga pages na kumbaga nagdi-discuss about SM or nagdi-discuss about the company that we kuan. Tapos may mga opinion dun or nagdi-discuss minsan diyan sa labas. Magbasa-basa rin tayo minsan sa news yung Philippine economy, kung ano yung economy ng Pilipinas. Kasi pagka pababa yung ating ekonomiya, pababa rin yung ating stocks. Tulad ngayon, nasa pandemic tayo ngayon, lahat ng stocks natin ngayon ay bumaba. Pero alam nyo ba na yung mga investor, yung mga open-minded na mga tao, ay habang bumababa yung mga stocks, ay hindi sila nawawalan. Kasi ang ginagawa nila, the more na bumababa yung mga stocks na yan, the more na bumibili rin sila ng mga stocks. Kasi nga, ito yung tinatawag natin na buy low at sell high. Pag bumaba yung stocks, opportunity nila na nakabili sila ng mababang price ng stocks. Tulad lang ng mga kung ikaw nagtitinda ng bigas, pagka bumababa yung presyo, so bumibili sila ng bigas. Kasi alam nila na tataas din yan, so sa kanila ibibinta yung pagka tumaas na yung bigas. So ganun din yung sa stock market. Tulad lang yan ng supply and demand. Pagka bumaba yung demand, pagka tumaas na yon, so tumataas na yan, tapos saka sila magbibinta na naman pagka nakikita nila. So kaya pinapag-aralan nila. So doon naman tayo pumapasok sa tinatawag natin na technical analysis. Pag-aralan natin yung mga technical analysis. Galaw nung charting na yan. Saan ba siya nag-i-start? Pagka nasanay ka na dun sa charting nung mga kumpanya, nalalaman mo kung saan siya dapat bumaba at saan siya dapat tumaas. Nalalaman mo yon. Pwede natin i-discuss yan sa mga ibang video natin. At pwede rin nyo yan i-search sa maraming mga nagtuturo ng stock market. Learn the movement of the stocks. Thank you very much for watching.
At salamat sa panunood. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At sana po ay magkita-kita po ulit tayo mga ka-dreamers sa Tuktok ng Tumbay. Thank you very much.